So, marami akong mga nababasang tanong sa comment sections ng aking mga in-upload na video. So, sasagutin ko yan dito sa ginawa ko kasi pare-pare ko lang yung nababasa kong tanong at para isang sagot na lang din. So, kung mapapanood nyo to at sa mga nagbabalak na mag-apply dito sa Finland or yung mga naka-apply na, at least meron ko yung idea kung ano yung sitwasyon nyo pagdating nyo dito sa Finland. Lalong-lalo na kapag seasonal contract yung napirmahan yung kontrata. So, first, kung seasonal contract lang ba ang in-offer dito sa Finland, so, yun. Pinakaunang kontrata na pipirmahan nyo dito sa Finland, kahit manggaling ka pa ng Pilipinas, ng Middle East, or ibang part ng Europe, seasonal contract ang una mong pipirmahan na kontrata. Bibihira lang dito yung pipirmahan ng yung continuous contract. I mean, yung talagang nakapermanente ka na doon sa pag-workan mo. So, magsisimula ka bilang isang seasonal. So, nakadepende na lang yon sa establishment na pag-workan mo kung itutuloy ka nila ng dire-diretso. Lalo-lalo na kung yung establishment na yun, yung company na yun, ay nagkukulang talaga ng tao. Pwedeng mangyari yun na maging dire-diretso ka. Pero, kapag seasonal lang talaga yung in-offer sa'yo, matatapos ka sa kung anong date, matatapos yung season mo na nasa kontrata. Pwede ka naman magtanong sa company na pinag-workan mo na kung pwede bang madiretso kanila kasi mahihirapan ka nang maghanap ng trabaho after ng contract mo doon. Kapag sinabing oo, kasi kulang sila sa tao, okay yun, di ba? Pero hindi sila hihindi. Sasabihin lang nila sa'yo, hindi nila kailangan ng additional na tao para sa susunod na season. Kung gusto mo, bumalik ka na lang ulit para sa winter season. Ganon yung mga company dito. Pwede kang pabalik-balik sa kanila, wala naman yung problema. Lalong-lalo na pag nagustuhan nila yung trabaho mo. Ilang months tumatagal yung mga seasonal contract dito sa Finland. Merong 4 months, merong 5 months. For example, na-hired ka ng winter season. Mag-i-start ka ng November. Pwede hanggang March, pwede hanggang April. Pero karamihan kasi hanggang March lang. At ang visa mo na i-a-apply ay visa B lang. Kasi seasonal lang yung contract na in-offer sa'yo. So yung tagal ng visa mo ay kung gaano rin katagal yung nasa kontrata mo. So kung November hanggang March lang, yan lang yung magiging visa mo dito. Anong mangyayari kapag patapos na ang seasonal work mo dito sa Finland? Kung ikaw ay under ng mga employer agency dito sa Finland, bago matapos ang kontrata mo, ang seasonal contract mo, 2 months bago matapos, mag-inform ka na sa kanila kung gusto mo pang mag-stay na under ng agency mo. Ganon. Mag-i-inform ka sa kanila na mabibigyan nyo ba ako ng panibagong kontrata para sa susunod na season? Kasi gusto ko pang mag-stay sa inyo, ayoko mag-apply sa iba. Ganon. So, pa-expired na rin yung visa ko. So, kung pwede, mahanapan nyo ako ng trabaho para sa next season at para makapag-renew na rin ako ng visa ko. So, kung ayaw mo naman ng mag-stay sa current employer agency mo, pwede ka naman mag-apply sa iba. Pwede ka mag-apply direct sa mga company, mga hotel or restaurant, sa ang place mo gusto. Walang mababawal sa'yo. Basta, inform mo lang yung current employer mo na hindi ka natutuloy sa kanila. Hindi ka na magpapahanap ng trabaho para sa susunod na season kasi nakahanap ka na nga. Ang nakakaba at nakaka-stress lang talaga kasi dito sa Finland ay kung yung employer na nakapagbigay sa inyo ng kontrata papunta dito sa Finland, lalo-lalo sa mga first-timer, ay type B visa lang ang pwede nilang i-apply sa inyo. Ang type B visa, ang validity niyan ay kung hanggang kailan lang yung kontrata nyo dito sa Finland. Kasi pang seasonal visa nga lang siya. May naipost ako dito sa aking TikTok account na mga employer na nagpa-process ng long working visa. So, i-check nyo na lang. At yung long working visa na yon tumatagal ng 1 taon hanggang 4 na taon, which is yung visa type A. At maganda kapag meron kang visa type A dito sa Finland kasi ma-avail mo yung mga benefits nila dito. Isa na doon yung kailan na tinatawag dito sa Finland. So, pwede kang kumuha ng ganon kapag naka-type A visa ka. And magagamit mo yun kapag halimbawa, meron kang sakit, gusto mo pa-opera, gano'n. So, wala ka nang babayaran kasi gagamitin mo yung kela na yun. Pwede ka rin makakuha ng allowance sa kela kung nawalan ka kunwari ng trabaho. So, pwede kang mag-apply doon. So, karamihan sa mga gumagamit niyan or gumagawa niyan, lalo na yung sa allowance, yung may pera kang makukuha, yung mga naka-family ties dito sa Finland na wala pang trabaho. So, yun. At family ties, pwede mo nang makuha yung pamilya mo sa Pilipinas, yung asawa mo, yung mga anak mo. Pwede mo silang makuha papunta dito sa Finland. Basta, pasok yung sinasahod mo sa kung ano man yung requirements na Migri. So, di ba? Ang saya nun. Makakasama mo ng pamilya mo dito sa Finland. Kasi napakalungkot ng bansang to kapag mag-isa ka lang. So, iilan lamang yan sa mga benefits na pwede nyo
ma-avail dito sa Finland kapag naka-type A visa kayo. O, di ba? Ang saya noon. And kapag naka-type B ka naman, yan ang medyo nakakasad. Kasi, limitado lang. Well, makakakuha ka naman ng bank account dito sa sa Finland, kahit naka-type B visa ka, makapagbakasyon ka naman din sa Pilipinas. Kung naka-type B visa ka, makakagala ka naman sa ibang part ng Europe. Ang importante kasi, hindi naman expired yung visa mo. So, makakalabas ka naman ng Finland. Ganun. Yun lang yung mga alam kong pwede mong i-enjoy kapag naka-type B visa ka. Kasi, nagsimula din ako sa type B visa. So, yun lang yung mga nagawa ko. The rest, stress na. Tsaka kaba. Kasi kailangan na lagi kang merong trabaho, mapapasukan bago matapos yung type B visa mo. Hanggat wala pang nagbibigay sa'yo ng non-working visa, which is yung type A. So, tsaga-tsaga muna sa ganun, type B, at apply ng trabaho. So, idagdag ko lang pala bago ko tapusin ang aking video para sa ating topic na seasonal work dito sa Finland, kung ano yung mga dapat yung malaman bago kayo pumunta dito or mag-apply ng trabaho dito sa Finland, na kung may apply man kayo ng employer agency nyo sa mga unang kontrata nyo papunta dito sa Finland ng type A visa, so seasonal pa rin naman kayo dito sa Finland hanggat wala kayong nahanap pa na permanenteng trabaho na magre-regular sa inyo. Pero under pa rin naman kayo ng agency. Ganon. Pwede kayong umalis sa kanila or pwedeng magpa-under kayo sa kanila hanggat gusto nyo. Diba? Nasa inyo na lang yan. And yung mga benefits na sinabi ko, kahit naka-type A visa ka, hindi applicable yung dadalhin mo agad-agad dito yung family mo. Kasi kailangan na meron ka pa rin permanenteng trabaho dito sa Finland. Hindi porket naka-type A visa ka na, madadala mo na sila agad-agad dito. Paano kung seasonal ka, di ba? So, kailangan meron kang permanenteng trabaho at yung sinasahod mo every month ay pasok sa kung ano man yung nire-required ni Migri. Isa pa pala, dahil nga seasonal ka dito, laging may pagitan ang susunod mong trabaho kung mahanapan ka man ng employer agency mo. Katulad na nga ng example kanina, kung magsisimula ka ng November at ang tapos mo ay March, hindi ka agad-agad magsisimula ng April or May. Minsan, magsisimula ka ng June. So, meron kang 2 buwan na walang pasok. Pwede ka naman umuwi noon, basta valid pa ang visa mo. Or pwede kang gumala-gala muna sa ibang part ng Europe or kung saan mo mang gusto. Importante, may visa ka pabalik dito ng Finland. So, kung mahanapan ka naman agad ng trabaho ng employer mo na start agad after matapos ang kontrata mo nung nakaraang season, mas maigi yun. Hindi ka natatambay since dire-diretso naman yung naibigay sa yung trabaho. Diba? Ang lucky mo. Alam ko na may mga agency dito sa Finland na magpo-provide naman sila sa'yo ng tirahan kung mawalan ka ng trabaho. And they apply ka pa nila ng unemployment benefits. Ganon. Sa KELA. Kapag nangyari yon. So, may matatanggap ka pa rin naman na sahod kahit wala kang trabaho ng mga time na yun. Kaya nga lang, hindi mo naman agad-agad makukuha yon. Mag-aantay ka ng ilang buwan din. So, hindi naman ganun kabilis dito sa Finland na ibibigay agad sa'yo porket na-i-apply ka na. And marami din silang hinihingi ng mga requirements sa'yo and syempre sa employer na may hawak sa'yo na sinasabing wala kang trabaho nung mga buwan na yon. At hindi po ito sa lahat ng mga employer agency may ilan lang na mga agency dito sa Finland na gumagawa ng ganyan na may care sa mga empleyado nila. Yung iba wala naman silang pakialam, lalong-lalo na kung seasonal lang naman ang trabaho mo dito sa Finland at naka-type B visa ka lang. Minsan yung mga employer na iba dito wala silang pakialam, hahayaan ka lang. So yun, ganyan dito sa Finland. At sana ay ready kayo bago kayo mag-apply dito, bago kayo pumunta dito. So hindi na kayo mabibigla kasi eto na, narinig yun na sa akin. Kasi ako mismo ay nakaranas ng mga ganyan. So, kibit balikat.